Mga kapensyonado o mga hindi pa rin pensyonado, lahat naman tayo ngayon nahaharap sa krisis. Ang pangunahing dahilan niyan ay ang pagtaas ng presyo ng langis bunga ng giyera sa Middle East. Dahil dyan ay hirap na hirap ang mga kapatid nating driver kung paano nga ba pagkakasyahin ang kita kung meron man. Kung halos lahat ng bayad na pasahe ay napupunta lamang sa pangkarga ng diesel. Sobra pa sa doble ang tinaas ng diesel. Mula 60 pesos ay naging nasa 130 pataas na. Pero mayroong napakasimpleng paraan ng pagtitipid sa diesel na sa halip ay pwedeng maging dagdag sa kita nyo. Isang bagay lang ang iibahin nyo sa pagmamaneho, maaari nang makadagdag ng hanggang 300 pesos sa kita nyo. Ganito yan. Kada tapak natin sa gas o silinyador ay konsumo ng diesel, di ba? Kung mababawasan natin ang tapak sa gas, ay diretsong tipid sa ginagamit nating diesel. Simple lang, ano? Explain ko pa. Sa pag-ikot-ikot ko habang nagmamaneho rin ng sasakyan, sadya kong dinadahan-dahan na ang tapak sa silinyador. Minsan nga ang andar ko ay 40 kilometers per hour lang. Pero okay lang. Traffic naman talaga. At ganung oras din ako makakarating sa pupuntahan kahit magmadali. Napapansin ko kasi, karamihan sa mga jeepney ay laging nagmamadali. Pero, sa sabay namin na pag-andar mula sa pagkakatigil, sabay din naman kami nakakarating sa kabilang kanto o sa stoplight. Sa makatuwid, hindi nila kailangan tumapak ng tumapak sa gas kung ganun lang rin naman ang mararating na distansya. Kapag sobra rin ang bilis ng takbo, sobra ding biglaan ang pagpreno. Ibig sabihin, sayang lang ang buwelo dahil bigla ka rin namang titigil. Nasayang ang diesel na inigop para umandar ng matulin. Sa mga pag-aaral, nakita na makakatipid ka ng 10 hanggang 30% sa gas kung dadahan-dahanin lang ang arangkada. Sa mga website ng eksperto, in-explain kung bakit hindi mainam ang biglang arangkada. Sa mga website rin na ito, ipinakita kung bakit ang dahan-dahan o tamang tapak lang sa gas ay nakakatipid nga ng hanggang 30%. Sabi nga ng iba, tapak itlog lang. Ibig sabihin, imaginein mo na may itlog sa ilalim ng silinyador na mababasag kung tatapakan mo ito ng biglaan o madiin. Samantala, tapak itlog lang ay mababawasan ng 10 hanggang 30% ang konsumo sa diesel. Tignan mo, kung nagkakarga ka ng 1,000 na diesel para makaikot sa ruta, ang 20 hanggang 30% ay katumbas ng 200 o 300. Ganun pa rin naman ang mararating mong distansya. Pero isipin mo, ang 200 hanggang 300 na matitipid ay dagdag na sa maiuuwi mo. Maaaring ang sa pagmamadali ay mas maraming takbo sa ruta ang magagawa mo. Pero hindi rin naman otomatikong dagdag ito sa pasahero. Hindi naman lahat ng tigil sa kanto ay may dagdag na sakay. Baka kung i-average mo nga, ay ganung karami pa rin ang naisasakay mo sa buong araw. Makalugi pa kayo sa karga ng krudo kung takbo ng takbo. Minsan nga habang nasa waiting ay nakakapaghintay naman kayo para mapuno ng sigurado ang jeepney, di ba? So bakit kailangan magmadali kapag umaandar na? Samantala, kung makakatipid ka ng 200 hanggang 300 sa diesel, ay siguradong dagdag kita na ito kaagad. May iba pang paraan paano makatipid, gaya ng pagkondisyon ng makina, pero may dagdag gastos din ito. Isa pa ay ang hangin ng gulong, pero ito rin baka mahirap na sa mga lumang gulong. Pero ang tapak itlog, wala kang kailangang palitan o gastusin. Ibahin lang ang paraan ng pagmamaneho.
Hinay-hinay ang tapak sa gas dahil bawat litro na natipid, kita ang katumbas.